So, maintindihan natin ang pag-ugali ng isang kriminal through is conduct of a psychological scientific basis. For example, psychology has undergone great transformation. So, marami na tayong natututunan kung paano sugpuin ang isang pag-uugali, paano siya magiging maayos sa lipunan. So, and diversification as it is aimed to study behavior scientifically. So, doon, nilalagay natin halimbawa yung mga batang yagit, mga batang nalululong sa masamang droga o masamang mga krimen na nangyayari sa ating bansa. So, there must be diversification kung saan ilalagay ang isang tao sa isang DSWD, tapos yung may mga sayad, may mga sakit sa pag-utak, ilagay natin sa mental hospitals. So, paradigms of globalization and liberation which gain much popularity in the 20th century. So, there is a certain topic on the globalization kung saan uh, sa globalization is yung pang-araw-araw. It talks about the uh, uh, pandaigdigang uh, paggalaw ng tao. Halimbawa, katulad ng pagkuha ng pera, pag-aaral. So, yan yung globalization and liberalization which gains much popularity in the 20th century have now been replaced with more specific paradigms. Okay, today there is an emergent need of diversification to understand the application and theory of specific aspects. So, as time goes by, there are certain topics, there are certain theory basis for a innovation and changes to a great to be able for us to understand the behavior of humankind. At the same time, the need to have a holistic approach cannot be ignored. Thus, we see that it is exemplary, that eclectic and interdisciplinary and multicultural approaches are considered to be more practical. So, for us to have uh, knowledge on this, so kinakailangan pa rin natin ng masusing mga approaches, theories na gagawin. So, nandyan si eclectic interdisciplinary, which is it aims to understand different views and opinions of different culture, different people, different nation. So, bakit ganun ang pag-ugali ng Maguindanao, halimbawa sa atin? Bakit ganun ang pag-ugali ng Maranao to a certain situation? Bakit ganun na lamang yung kanilang pag-ugali? Halimbawa, masyadong malaki yung kanilang maratabat. So, ganun. Makikita natin sa tao kung ano yung nag-mold sa kanya through centuries, halimbawa generation to generation, na yun ang in-instill ng kanyang magulang, ng kanyang pamilya sa kanya. So, yun yung mga uh, factors na nakakaapekto para siya ay gumawa halimbawa ng isang krimen. With the growing rate of crime, it has become essential and important for government agencies to increase their focus on improving legal services. So, dahil talamak yung mga krimen, especially sa drugs, so, pagpatay, halimbawa, so, uh, the government agencies, for example, the law enforcement agencies, is kinakailangan mag-focus on the legal services. For example, uh, how can we give remedies to this certain crime by using the legal point of view? For example, ang batas natin, okay. It is also essential to find the reason of crime. So, importante talaga na malaman natin kung bakit may krimen na nangyayari diyan. Bakit yan nag-evolve? Ano ang mga dahilan? Ano ang sanhi? So, sinabi ko sa inyo, ang isang criminal, it's either kapag nagnakaw siya, ang possibility is dahil sa poverty, sa kahirapan, for example. O kaya dahil sa peer, sa kanyang mga kaibigan, kasamahan, na nagudyok sa kanya. O kaya dahil na rin sa siya ay drug addict, kailangan niyang bumili halimbawa. O kaya yung anak niya is may sakit, yung asawa niya, for example. So, yun yung mga tendencies na nakaka
affect sa kanya para gumawa ng isang krimen. Okay, psychology of criminals. Yung pag-ugali ng isang kriminal. Saan niya ito nakuha? Sino ang mga taong nag-uudyok? Ano ang dahilan? Dahil minsan, dahil sa laking squatter siya. So, possible na ganun ang kanyang attitude dahil sa kanyang kinagisnan. And to be able to devise interventions on individual and social level to improve social conditions. In the Philippines, we have Bahay Pag-asa for those children or youth committed criminal offenses. So, ilalagay sila sa Bahay Pag-asa. Okay, meron tayong DSWD and some other institution na nakakatulong sa mga kabataan natin. For example, doon naman sa first user, meron tayong rehabilitation sa drugs. Okay, sa mental hospitals for those ill, may mga sakit sa utak. So, lalagay natin sa mental hospital. Today, we cannot ignore the presence of activities which are labeled as an under-organized structure of crime. So, hindi dapat talaga natin ipagsawalang kibo na hindi natin i-tackle itong mga bagay na ito, especially sa behavior ng isang tao. Where one can find, kaya nga sabi ko, ang criminology profession in the Philippines is para ka na rin psychologist, for example. Alam mo, siyempre, pinag-aralan mo ang drugs. Ano ang mga, halimbawa, kapag natakol nyo, ano ang mga dahilan kung bakit nagiging drug addict, ano ang magiging apekto sa tao kapag nag-take siya ng drugs. Ano-ano ang drugs na para lang sa taong may sakit sa utak. So, ganyan. So, in this subject, alamin natin kung ito bang katabi mo is dahil yung mata niya is maputla or ang mata niya is ganito. So, makikita natin, pag-aralan natin by the end of the SEM. A small child, woman, adult, or an old age person to be involved in criminal activities. So, yun. Tingnan natin dito, pag-aralan natin kung bakit ang isang bata, ang isang babae, ang isang matanda, or matandang tao is nakagawa ng krimen o bakit siya involved. Crime can be as small as stealing. So, ito lang yung mga simple na krimen na nagagawa. It's either stealing, pagnanakaw, burglary, o pagpunta sa isang bahay, halimbawa, tapos may nanakawin ka doon, to murder and mass killing. So, hanggang sa umabot na sa pagpatay ng tao at hanggang sa pagpatay ng napakarami. Okay. In this one, of course, I always say to my students that you have to focus on what you are doing. So, magpupulis kayo, so dapat marami kayong alam. Pag tuntong nyo ng second year college, so hindi na kayo mga kote, mga ngamote. We witness on a daily basis a lot of things that are criminal in intent. So, there are certain crimes na ginawa talaga yan na may intent. Gusto talaga niyang gawin yung krimen, unlike dun sa mga self-defense na hindi nila kagustuhan. And it's irrespective of the country or state. Ano ang job ng ating bansa, ng ating gobyerno sa mga taong nakakommit ng crime. Okay. In many recent cases of rape, okay, dumako tayo dun sa mga panggagahasa, halimbawa, females have been raped and are assaulted beyond human imagination. Makikita natin na sobra-sobra, halimbawa, nirip na nga yung tao, chinapshop, halimbawa, pinatay, sinemento, o kaya kung ano pa diyang masamang na hindi natin talaga malubos maisip. This leaves us with the question that how can a normal man whom you probably just crossed by in a market or any public transport or place can stretch themselves to such extremes, forgetting about humanity and do not ever fear of legal action. So, bakit kaya nagawa niya yun? Ano ang mga sanhi, dahilan? Anong nagudyok sa kanya? So, hindi natin may lubos maisip na may mga tao pa lang nakakagawa ng krimen today, nowadays. From one murder to mass killing. Halimbawa,
uh, Ampatuan, 'di ba? Hanggang sa naging mass killing na. Pinatay na nila yung mga media at saka civilians.